Hello, good afternoon. Ayan, so it's Friday again, no? Welcome to our Friday Praise Stories. So, ano nga ba yung di-discuss natin for this Friday? And yes, no, napaka-excited ko kung sino yung guest natin. Nakapulot ako, binabasa ko pa lang yung title, no? Na-realize ko agad na gratitude is a habit and a choice. Bakit? Kasi gratitude is a habit. Kasi the more you practice it, the easier it becomes. Tapos gratitude is a choice. Kasi you can choose to be grateful even when things are tough. So, hello, good afternoon. My name is Devi and ako po yung host natin for this afternoon, no? So kamusta kayo sa mga nasa live? Ayan. So, if you're watching this on live, please comment naman ng Team Live. Ayan. So, shout out po sa mga nanonood na. Hi LG. Hi Gina. Ayan. And if you're watching this on replay, please use hashtag Team Replay. Ayan, introduce ko na agad kung sino yung host natin, ay yung guest natin kasi napaka-excited kong marinig kung ano yung kwento niya. Well, yung title kasi niya, ang ganda nung pinangmulan, no? Ang title natin for this afternoon is Frustrated Doctor and Frustrated Engineer to a Freelance Bookkeeper. So, almost 2 decades yung local experience niya dito. So, ang tagal na, no? Pero nakapaghanap pa rin siya ng way para makapag-upscale. Nag-verge siya into freelancing nung September 2021 pa. Pero, until now, meron pa lang siyang local client. But wait, there's more. Meron siyang mga plans. And grabe yung plans niya dito, oh. Wow. So, alamin natin yan habang chinichika natin si Sir Hermer. Good afternoon, Sir Hermer. Good afternoon, Sir JB. Good afternoon din sa ating mga live audience. Okay, thank you for coming. Thank you for watching. Enjoy, please. Yep. Yan. Grabe, no? Nakakatuwa na yung smile talaga ni Sir Hermer, nakakahawa eh, no? Na-meet ko si Sir Hermer nung VBT. So, nakita ko na siya in person. Siya din yung isa sa nakapag-advise sa akin kung paano mag-diet. Correct. Keto diet, ano? Yeah, yeah. No? So kamusta ka, Sir Hermer? Ang ganda ng title natin, no? Okay, frustrated doctor kasi ever since, yan talaga yung pangarap ko nga. Uh, dahil pag nagpa-check up ang father ko sa doctor, which is si Dr. Abarquez sa Philippine Heart Center, pinsan niya yon, lagi niya akong kasama doon. So, ang natatanda ko kasi bilin sa akin nung chewing ko na yon, ako lang ang Dr. Abarquez, ha? Mag-doktor ka rin. And eventually, parang habang papalapit na ako sa graduation ng high school, parang yan na talaga ang naging plano ko. Kaya lang, yun yung naging setback. Nalaman ko, almost 10 years pala bago mo matapos ang medical. Wow. Grabe, no? May hirapan ang tiyahin ko at saka yung lola ko pag-support sa akin. At saka kasi ang family namin, medyo mahirap lang. Hindi naman maginhawa. Kaya parang ang naging plano ko, mag-aral, magtrabaho, para matulungan ko agad ang mother. And eventually, napunta ako sa engineering, sa FEU. But then after that, sa engineering sa FEU, meron ako naging struggle dyan. Later, kukwento ko sa iyo baka. Alright, sige. Yeah po. Okay. Siguro, backstory before freelancing. Sabi ko nga, nabanggit ko nga kanina, 2 times na ako nag-decline sa Friday Praise. Pero, mo, Sir JB, nung eto nga batch 12, yung group namin sa Creative Visionaries, yung team ko, nag-request sa akin, sabi niya, tell Hermer, share mo naman yung TBSA journey mo. Alam mo, si Miss Pritz tsaka si Miss Rupa, 2 times ka ako nag-decline. Pero itong team ko, nung mag-request sa akin, wala. Hindi mo mahirap yan. hindi ako hindi talaga. Para bang na-feel ko na ganito pala yun.
meron pala akong may influenza ng mga students na gustong malaman ng aking journey. And then, very appreciative ako doon. That was Miss JD Catanes, nag-request siya, tsaka yung team niya. And after that, umuo ko sa kanila. Pagkatapos ng AC namin, tinawagan ko si Miss Rupa. Miss Rupa, okay na ako, FPS, nakakaya sa iyo. Yes na agad. Kasi malalaman din niya yung aking pag-declare ng journey dun sa aming AC eh. So, baka magtampo siya. Well, okay, to continue my backstory. Actually, ano pa ako, simula bata pa, sasabihin ko marami na akong struggle sa dahil sabi ko nga, hindi kami lumaking maginhawa. Panganay ako sa 6 na magkakapatid. And ang father ko naman is medyo, anong tawag natin dito? Spoiled. Spoiled, yeah. We call it spoiled brat. Ano? Ang lahat ng mga kapatid niya nasa States, yung iba na dito sa Philippines, nagde-negosyo. Kaya spoiled brat siya. Pero kaya ako, yun yung nagisnan ko. Hindi ko siya gagayahin. Pero I love my father. Okay. Actually, sabi ko nga, before graduation ng high school, yun ay pangarap ko. Ako ay maging doktor. But then, alam mo ba, nung siguro nasa 3rd grading period na kami ng 4th year high school, nagkasakit ako. Almost 2 months akong hindi nakapasok ng schooling mo. Oh. And to tell you, nasa top 10 ako during that time, pero nasa ano lang naman ako, in between 4th and 6th and 10th places, ganyan. Pero still, kasi pangarap ko yun eh. Gusto kong pagka-graduate ko, may place ako sa top 10. Kaya lang, yun yan. No? So, unfortunately, nung that was magdi-December na yun, Christmas vacation, nalaman ko, lumabas na 3rd grading, nasa number 12 na ako. So medyo desperate. Siyempre, almost 2 months ako nawala sa schooling. Pagka January, hindi na ako nag-report sa school. So, parang na-frustrate ako. Ang mga kaibigan ko naman at ang teacher ko naman, talaga namang pinagtiyagaan ako, dinalaw ako sa bahay namin. At na-encourage sila ako na bumalik pa ng klase. And fortunately, nakasuot ako ng toga. Alright! Okay. Nakapagtapos pa rin. Yep, that was my first struggle. And then, sabi ko nga, hindi ko kaya ang doktor, gusto ko makapagtrabaho agad. Sabi ko, ano bang next ko? Engineering ang gusto ko. Kasi, love ko ang mathematics, yan naman ang naturo sa akin ng father ko, mathematics. Talagang child pa ako, may mga kodigo na siyang binibigay sa akin noon. Yun naman. Second year na ako sa FEU, na-aksidente naman ko. Okay, ang aksidente ko, nabali yung spinal cord ko. May binuhat ako na bagay na mabigat. Okay. After a week na bedridden ako, nasa bed lang ako. And then dinala ako sa ospital. Immediately 1 week akong paralyzed during that time. Inoperahan ako. Immediately inoperahan ako. And then maganda naman na naging outcome ng operation. Sabi ng doktor, mabuti, hindi nag-total fracture yung spinal cord, hindi nabali ang spleen, may natira pa. Kaya ang ginawa, ginawa siyang, nilagyan siya ng grafture. Gindrafting siya, may grafting siyang nilagay na buto rin. Alam mo, JB, during that time, parang hindi ko na gustong makarecover pa kasi, alam mo, sa hospital ako, napot ako ng 1 year. Nasa bed lang ako. Grabe, no? Tagal nun. Correct. Siguro, pero on the 8th month, medyo nakaka-recover na, medyo nakakatayo na, nagsimula na akong i-therapy. Okay. Kung na-therapy ako, siguro, ayun nga, on that 12 months na sa hospital, nakalakad na ako with, tawag dito, yung guide. Okay, pinayagan na ako makauwi sa bahay. Pero
Akala ko nakakatuwa na yun kasi nakalakad na ako. Pero pagdating sa bahay, doon ko na-feel yung para bang ah, wala kang ginagawa sa bahay. Mhm, mhm, Tapos hindi, siyempre mahina pa ang katawan mo, mahina pa ang legs mo. Almost talagang dumating ako sa lowest point na talagang gusto ko na talagang matapos. Oh, you know mm. that? Oo. Honestly speaking for that. Pero uh, salamat na lang ako. Uh, yung faith ko kay Jesus at saka sa God ay hindi nawala. So, after a year sa bahay, siguro on the second year, medyo tuloy-tuloy pa rin ang therapy. Uh, dinalaw ako ng auntie ko. Sabi niya, oh, gusto mo ituloy pag-aaral mo? Uh, in-enroll niya ako sa ICS. Alam mo yung ICS during that time? That was Mhm. International Correspondence School. Yung sa bahay lang siya. Homeschooling siya. Hmm. Puro module lang siya. Oh, nag-aral din ako nun. Tapos sabay therapy pa rin. To make it short, lumipas ang 2 years, 3 years, almost 5 years. Nag-ICS ako. Uh, Parang iba yung naramdaman ko, lumakas yung katawan ko, nakakalabas na ako ng bahay, paunti-unti, little by little, Mhm, naglalakad ako. Pumasok sa isip ko, sabi ko sa mama ko, gusto kong mag-schooling. Oo. mhm, So para bang hindi ako satisfied dun sa ICS eh. mhm, Parang ang tagal matapos siya. Um, ang pinakalapit na school sa amin noon is PSBA QC. Familiar ka mhm. diyan, Jem? Sa Quezon City, along Katipunan. Opo, mm. So ang courses lang diyan, sabi niya, kaya lang mga commerce din, walang engineering. Sabi ko, sige, ano bang pinakamabigat na course diyan? Sabi niya. Ang sabi ng auntie ko, pinakamabigat lang doon, accounting, yun lang ang merong board exam. Ay, accounting ang naging kuha ko doon. Grabe. Yun, nagsimula ako. Fortunately naman sa PSBA is binigyan naman ako ng academic scholarship after 1 year. After 1 year, binigyan nila ako ng 50% discount. Wow. Para to maintain lang yung weighted average not below 1.75. Tapos, at the same time, SA ako doon sa PSBA. Nag-i-student assistant ako. Nagko-compute lang naman ng mga class cards. Ganun lang ang Mm, trabaho. May extra allowance ako. Kasi ever nung childhood pa ako, nasanay na ako na para bang may kinikita, ganyan. Sabi ko nga sa mhm, iyo, ako ay parang working student ako since mm. high school. Yun, doon nagsimula, natapos ang aking college sa PSBA, naka-graduate ako ng Accounting. accounting. Yes. And Oo. immediately, pag-apply ko, nakatanggap agad ako ng trabaho. Sabi ko, teka muna, magbo-board exam. Galing. Kaya Mm. lang, nung nagtatrabaho na ako, hindi ko na makaya yung mag-review. Pag nasa review school na ako, pagdating na 1 hour, 2 hours, talagang bagsak ako. Knockout na. Opo. Mm, Knockout ka sa pagod. Hindi mm, kaya ng health ko. mhm. Yeah. Pero, ano naman, happy naman ako. Nakapagtrabaho ako for almost 18 years. Take note. 18 years sa corporate. Yeah. Grabe Very yung productive. 18 years. It is very productive Haba naman nun. very productive naman yung trabaho ko na yun. So, bali, almost, siyempre, account analyst nag-start ka and then promoted ka to supervisor after 3 years. And then, on my last 5 years, naging internal audit head sa construction company. And at the same time, human resource. Nag-human resource din ako, take note. Mm, mm. Yeah, Okay. naalala ko nga na nagkwentuhan tayo that time kasi pareho tayong working student. Yeah. Pareho tayong nakapagtapos ng accounting at eventually napunta tayo sa internal audit, 'di ba? Yeah. So, nakakatuwa kasi ang ganda ng journey mo, no, sir? Kasi kung titingnan mo talaga, for some people, mai-stuck na lang sila dun eh, no? Kasi Correct. hindi biro yung pinagdaanan mo, yung na-aksidente ka, nag-undergo ka ng therapy, Oo. tapos
Yung kakapit ka na lang talaga at nasa bahay ka. Pero hindi ka tumigil dun eh, no? Naghanap Correct. ka pa rin 5 ng years way yun, ha? pa. 5, Oo, oo. grabe, 5 grabe. years ako nagtiis doon, no? Kasi yung iba, hindi na sila magkakaroon ng guts na bumalik pa ng college. Kasi makikita nila yung mga classmate nila, bata-bata na. Tapos, syempre, dahil na-stuck ka for a little bit longer, di ba? Yes, oh. Makikita mo talaga na ano. Ano yung pinanghawakan mo? Kasi nabanggit mo kanina yung faith and trust kay Jesus. Sino yung Yes. nakasama mo during those times? Sino yung nag-encourage sa yung mag-stick pa din doon at manatili? Paano na-build yung personality mo ngayon, Sir Hermer? Okay. Actually, na-build yung trust ko doon sa kay Jesus and God. Nung during that time, ah, binibigyan ako ng mga pamphlets ng cousin ko. That was, we call it yung church message, God's message, Iglesia ni Cristo. Mm. Oo. So, na-convert ako doon and that was the beginning na na-develop talaga yung aking faith. Alam mo, JB, the moment na ako ay pipikit ko ang aking mga mata, si Jesus lang ang tinatawagan ko. And then, after a while, magkakaroon ka na ng strength. Oo. Talagang yung pagka dumadating ka sa lowest point, normal tayo, tao, no? I wouldn't deny that, ano? Hindi tayo magiging plastic. Napaprostrate tayo, talaga tayo. Hanggang ngayon, until now, dumadaan sa atin ng frustration. Pero the moment na pinikit mo ang mata mo, and then you call Jesus, after a while, you would regain some strength. Yeah. Totoo yan. Based on experience. That was me. Okay. Yes. And I think Wow. others din siguro, yes. Yeah, actually nakaka-relate sigurado marami. Kasi I'm one of those people na nakadanas nung yung alam mo yung wala ka na talagang no choice ka na, sabi nga, di ba? Kasi tao lang din naman tayo and we can only do as much. Pero Yeah. at the end of the day, darating din ang umaga, sabi nga, di ba? Correct. Every morning, every day may morning, no? Oh, Mm. Kaya nakakatuwa na andyan at may makakapitan ka lagi. Actually, ako katoliko ako pero yung kasama ko nagche-church, born again sila. So, uh, regardless of kung ano yung mga religion na napasukan natin, yung belief talaga natin, belief system ba, yung mga yes. nakakasama natin, no? Malaki talaga yung impact nila. Tulad na lang nung kamukha ngayon, napa-oo ka ng mga nasa team mo, no? So, shout out po sa mga ka-team ni Sir Hermer, no? Maraming salamat sa pag-encourage at napa-step up natin siya dito. Okay, correct ko. Alam mo, Sir JB, pagka meron ka palang mga student, you would somehow feel yung some responsibility among the student. Para bang, teka, kailangan i-share ko sa kanila to kasi tayo sa TBSA, meron din tayong ups and downs. Kailangan yung mga moments na ganito, kailangan malaman din nila. And they insist talaga na malaman nila yung journey ko. Sabi kasi nila, at my age, bakit ka pa nagpupursu? Parang ganun ba? May mga tanong sila ganun. Sabi ko, syempre, hindi naman tayo mayaman eh. Ang pension natin, maliit lang, kulang pa. Well, we can survive sa pension. Actually, ang pension ko is disability pension. Ano? Okay, wala pa ako ng yung normal pension talaga na retirement. Okay. But then, sabi ko, hindi naman kailangan tumigil kasi yan nga nagsimula yung aking journey sa online nung mag-disability retirement ako last 2016. 2016, oo. Okay. Bagamat may store kami na pinagkakaabalahan, during may inip ka pa rin. Okay? Kasi siyempre humina ang negosyo noon eh. During pandemic period talaga nagsimula na ako mag-research. And then during that time na-discover ko yung si Mrs. actually ang naka-discover sa Shepherd Virtual Accountants.
Ayan. So, heto Okay. na yung journey natin papunta sa Eh, The Shepherd's Virtual Accountants. Alright. correct, So, correct. paano nakita ni Mrs. yon at paano kanya nabudol para pumasok dito? Oo, kasi nung prior to pandemic nga, sabi ko nga, nagre-research ako sa virtual. Mhm, Meron ako may naging first online job ko is virtual din, is mhm, related din sa accounting. Pero hindi ako nag-enjoy. Sabi ko, parang kulang, parang gusto ko talaga yung true accounting and bookkeeping para ma-enhance ko siya later on. Ano? Okay, ang misis ko naman, tinulungan niya ako mag-research. Ako, during the time, hindi ako techie talaga. Hindi ako mahilig sa Facebook, hindi ako mahilig sa mga chat-chat computer. text. Yeah po, Mm, cellphone. Halos di ako nagsi-cellphone ang misis ko lang. Eventually, one time, Daddy, meron dito, Shepherd Accountants, try mo. So, minember niya ako. Siya pa nag-member sa akin, ano. So, sa pre-FB natin sa mm. Shepherd. And then, that was March 2022. Oh. Pagka June 2022, ano na agad ako, nag-inquire na agad ako sa enrollment. And ito Mhm, ito Sir JB ang catch up doon. Nung ma-discover ko 'yan, mhm, ah, ang aking retirement is wala pa. I mean may disability pension ako pero maliit pa lang siya. mhm, Wala pa akong budget. Naku, sabi ko paano 'to, mag-enroll ako. mhm, Very thankful ako kay Coach Yari tsaka kay Coach Alpi. Kasi inalaw ko nila, sige, mhm. si Hermer, join ka na sa batch 10, kahit later ka na mag-enroll, pag dumating na yung funds mo, tsaka ka mag-enroll. Tapos, may discount pa siyang binigay sa akin. Actually, nakapasok agad ako, di pa ako Mm. naka-enroll. And then, yun nga, batch 10 ako, ang una kong naging coach nun si Coach Ira. Yeah, Ah, magka-batch tayo kay Coach Ira. sabay pala Yeah, tayo. oh. Oo. Pero kung hindi ko natapos yung portal ko eh. Oo, during that Hmm, time, siguro parang wala pa sa focus. Alam mo mm. yung pagka Divided meron yung kang attention. defense attention dito sa store namin, tapos sa araw-araw din, ah, hindi ko siya natapos. Pero tsaka, ang ginawa ko, hindi muna ako nag-apply para makakonsentrate ako for next batch 11. Hmm, Fortunately, sa batch 11 naman, in-invite naman ako ni Coach Rupa na mag-join sa mga team leaders. Okay. Ayun. hmm. Until now, ang naging kasama ko na sila TL Liza, TL LG, and TL Carlo during batch 11. Ngayon naman batch 12, andito pa rin, is still active. Mhm, Nag-enjoy naman ako ngayon. So, pero after this season ng batch 12, nagsisimula na ako mag-client getting ulit for foreign. Kasi parang hindi ko rin enjoy yung local eh. Medyo ano yung local medyo maraming mabusisi limitations. sa BIR, magulo ang BIR Oo. natin. Oo, magulo ang BIR natin. Well, in fairness with BIR, siguro kailangan mag-improve lang sila sa kanilang mga process and Grabe. Actually, yung sa client ko ngayon, meron na silang parang online calculator regarding taxes, pang payroll. Imagine mo mag-i-input ka na lang, ilalabas niya na mag-isa. So parang data entry na lang siya. Yung sa atin dito, seryoso, medyo totoo nga naman yung nabanggit mo, Sir Herm. oo. Ano, May may ano magno-nosebleed pa ka siya muna bago lalabas yung taxes mo dito eh. correct, correct. Oh. Although kahit may gamitin ka na application sa Wave or whatever, Mhm. QuickBooks or Zero Desktop, ang BIR nagre-require pa rin ng mga journal, yung manual journal. Grabe, sabi ko. In-automate mo na. Ima-manual mo pa rin. Correct, correct ko. Tapos, pero ngayon, ano na sila, little by little, nag-improve na sila. Meron na silang, Yan. may e-payment na sila. Okay. Mhm. Siguro by next year, baka may mga ina-acknowledge na rin sila. QuickBooks actually is already acknowledged Hmm. sa system nila. Okay. So, well,
Yun, so hanggang ngayon focus lang muna sa AC, sa mga student natin ngayon. And then, hindi ko rin naman pinababayaan. Oh, yan, nag-enjoy ako sa ating booster room. Ano? Oh, Grabe, very grabe. much, I enjoy ang ating booster room. Oh. So, lalo na Nakakatuwa. yung, yeah. Kasi talagang hindi ako tumitigil. Aral ng aral. Although hindi ko pa natapos yung portal ko, pero kasi ang strategy ko, nagpo-focus ako sa zero. Sa Mm. zero. Although may konting knowledge sa QuickBooks, pero zero muna. Sa zero muna ako nagpo-focus. Yeah. One at a time. One Grabe. at a time, yes. So yung naging common struggles mo pala, Sir Hermer, is yung number one, yung nabanggit mo na hindi ka masyadong techie even before pa. Oh, Tapos, naging divided yung attention mo. Wherein correct. ngayon, na-overcome mo siya kasi nag-step up ka, inaaral mo siya, no? Nag-computer ka, ngayon, nagsi-zero ka. And Correct. yung, para ma-focus mo siya, hindi ka muna pala nag-apply. So, finocus mo talaga siya para maaral mo muna siya. Pero somehow, ngayon, may client ka na. At Yes, ngayon, nagkaroon ka na ng time para aralin yung dun sa wave, no? Amazing, correct. amazing. Wave at So, saka zero, yan. hmm. So ano yung mga napansin mong benefits ng nag-work ka sa bahay, na work from home? Kasi remote na po yung corpo nyo ngayon, di ba? Kahit local siya. Correct. Actually, i-mention ko naman with due credit to Coach Ira, no? Si Mhm. Coach Ira yung nagturo sa akin ng time management na sabi niya kasi, uh, hanapin mo yung prime time mo. So, Mm. tapos gawin mong habit yung prime time mo na yun. Alam mo, tama siya. Na-discover ko, pagkagising ko, unahin ko yung aral bago yung mga task dyan na kung ano-ano dyan. Okay. Aral ka 2 hours or 3 hours, nakatapos ka na, at saka ka Mhm. lalabas ng room. Pagka labas mo kasi ng room, marami ka na magagawa, mapapagod ka May na. distractions Pagbalik, na, yes. Oo. pagod ka na. Okay. Mm. Tapos sa afternoon naman, yan, kasi ako naman, due to my disability, kailangan kong mag-stretch, magpahinga talaga after lunch para mapahinga yung likod ko somehow mga at least an hour para hindi mangawit siya. And then after that, prime time ko na naman yun. Mhm. Although kahit hindi siya araw-araw, continuous yung learning ko every day, or not even, kahit hindi naman siya everyday, hindi tumitigil siya. Okay, ang regarding your questions about benefits of working Mhm. from home, Mhm. siyempre unang-una, no? Kumikita ka. Right, yan, syempre. Yeah, di ba? Kumikita ka, maliit man o malaki, at least may kita ka. Hindi siya palaging palabas kasi siyempre, sabi ko nga sa iyo, ang pension is yun lang siya eh. Mhm. Never na yan magkakaroon ng increase, ano? At tapos, you can rest anytime. Oh, Yes, kasi nasa so, comfort ka ng bahay mo. correct. Oh. And then, yung flexibility on managing your time, it's your control. Mm. Parang ganun. So, sabi ko nga, doon ka sa prime time mo, sasamantalahin natin na mag-aral. Correct. Yeah. Paano mo na-develop yung pagsamantalahin natin yung time na mag-aral lagi? Kasi for some people, kapag nag-graduate na sila sa school, akala nila work, work, work na. Okay. Ito yan. Ah, okay. Ah, sabi ko nga sa iyo, hindi naman kami lumaking maginhawa. So, Mhm. nasanay na ako na since high school, parang working student ako hanggang sa college. Although may nagsusupport sa akin, nasanay na rin ako na medyo kumikita, merong extra allowance pang sarili. Okay. Tapos hanggang sa makapag-asawa ako, ah, pagkatapos ng aking disability retirement, hindi ako masatisfied na ako ay nandito lang sa bahay. Sabi ko, hindi naman ako totally disabled eh. Mhm. Okay? So, sabi ko, kaya ko naman, nakakapag-isip pa ako. So, pinag-aralan ko talaga yan.
Ang computer, pinag-aralan ko yan. Ang mga, ang dami. Oo, so sabi ko sa iyo, paggamit ng Zoom pa lang nun, hindi ko alam kung well, nakuha lang siya talaga sa tiyaga. Sabi mo nga, paano ko na-develop yung habit ko na prime Tiyaga. time, yung pag-aaral. Okay, ganun pala yun. Tama ka, pagka ginawa mong habit, pagkagising mo, upo ka agad sa laptop. Kahit hindi mo pa siya nagiging habit, pag ginagawa mo siya every day, parang nagiging routine mo yun. Doon na-develop talaga. Doon ko talaga na-discover yung prime time na yun. Tama si Coach Ira. Very, very thankful ako sa kanya sa tinuro niya na yun. Until now, dala-dala ko yan. Bagamat marami pa rin distractions, siyempre, andyan pa rin yung maliit na negosyo, nakaka-istorbo pa rin yan. Pero still every morning. Hanggang ngayon, hindi ko inaalis yung prime time. Grabe. Yung isang routine, yung isang habit na ginagawa mo paulit-ulit defines you, no? It identifies you na isa kang habit person, habit forming person ka. Isa kang bookkeeper kasi every day na nagiging bookkeeper ka pala, magiging bookkeeper ka. Kasi araw-araw mo na siyang ginagawa, 'di ba? So eventually, yun na yung magiging identity mo pala. Okay. Correct. So, napaka-amazing niya, no? Tiyaga lang talaga. Yun yung pangawakan mo. And eventually, mapupunta ka din doon. So, moving forward, ano naman yung pinaka-grateful ka, Sir Hermer, sa pagiging work from home? Kasi ngayon, I guess nakapag-work ka more than 18 years ng corporate. Yes. So, hindi ka na nagko-commute, no? Aside doon sa nabanggit mo pa, alin doon yung pinaka-grateful ka ngayong nag-work from home ka? Actually, sa pagiging freelancer, working from home, para bang ngayon, nai-impart ko siya doon sa anak ko. Alam mo yun? Kasi, to tell you honestly, yung anak ko nga is balak niya mag-enroll sa TBSA next batch. Sabi ko, may recruit na naman ako dito. Okay. Medyo nakikinig-kinig na siya ngayon sa Shepherd. Okay. May trabaho din siya ngayon. So, work from home din siya ngayon. Wow. Pero, nung nakikita niya sa akin, yung potential to earn that much. Kumbaga ay hindi pa tayo ngayon, pero ito rin yung mga biling ko sa mga estudyante. Mga bata pa kayo, habang bata pa kayo, na-develop niyo yung skill na yan, online bookkeeping. Ako, ewan ko lang. Pagdating nyo after 5 years, di ba? Totoo. Yan. So, wow. Yan ang talagang at saka yung na-discover ko nito na yung mga resource materials from TBSA, nandyan siya. Okay. Hindi ko yan malilimutan. Kasi ako, sa mga live sessions, medyo mabagal ako dyan. Ang gusto ko palagi doon sa mga recorded. Inuulit-ulit ko yan para ako matuto talaga. And to tell you, Sir JP, yung RUOL natin, nalaman ko rin na yan, may lifetime membership siya ngayon dahil TBSA anniversary. Parang plano ko na talagang mag-enroll dyan. Yan. Lalo na nabanggit mo yung RUOL, no? Sir Hermer. Yes. Actually, yan, nag-start na nga sila. And nag-start sila kahapon. So, available po ang enrollment ng Rise Up Online Learning Masterclass from September 14 up to 30. Pero para ma-avail nyo po yung early bird promo, sana makahabol po kayo until tomorrow. So, September 16 yun, no? Okay. Nakapagpatalaspas pa tayo. Okay. Naku, hanggang bukas na lang pala yun, Okay. Sige, hahabol ako. Okay. Thank you for reminding. Okay. Sige. So, pero tuloy-tuloy tayo sa client getting natin.
Kasi parang nararamdaman ko talaga, well, somehow yung confidence na develop natin during TBSA journey is talaga namang you cannot regret. Naman. Naman, Nakakatuwa 'yun. yeah. Sobrang nakakatuwa na you find responsibility ngayong naging TL ka po na may mga taong nakadepende sa'yo. At the same time na sobrang nakakatuwa na nakakapag-impart ka sa anak mo, 'di ba? So nagkakaroon ka na ng impact. Sabi nga, 'di ba, if you want to make a better world, you can start with you. And Uh, somehow nakikita ka na ng ibang mga tao. Siyempre kung may nakikita kang kumikita at masaya. Actually, once pa lang kita nakita na offline. Pero ngayon, nakapag-catch up ulit tayo. Kahit na uh, online lang siya, I can uh, see na you're happy doing what you're doing, 'di ba? So, yes, yes. magtatanong talaga ako, Sir Hermer, kung ano ba ang ginagawa mo. Aalamin ko 'yon, 'di ba? At Uh, gagayahin ko 'yon. Kasi sabi nga nung sinabi mo, kung nakapag-start ka ng maaga at 5 years, wow, yes. nasaan ka na? Correct. Correct. Kasi imagine mo, no? Imagine mo si T. Eliza, si si TL Melona, almost nasa 5 years range lang sila, no? Mm. Pero take note yung mga accomplishments sila. Sabi ko, wow, wow, great. Sabi ko, mararating ko rin yan. Amen. Yung Amen. level na yan, yung level na yan. Kaya natin yan. Tiyaga lang, tiyaga. Tiyaga. Sige. Since we're discussing, no, kung sino yung mga nakapaligid sa atin, ano yung definition mo, Sir Hermer? What makes a good support group? Okay. Actually, ako, sa experience ko, no? TBSA talaga ang number one na support group ko sa akin. Ano? Mhm. Napakalaking factor niyan sa success sa isang freelance bookkeeper. Mm. I mean is, ang isang bookkeeper, kung wala siya sa loob ng community, medyo magkakaroon ng struggle. Mhm. Pero with us, within TBSA, meron kang complete support. Sabi ko nga sa iyo, yung community experiences ko, ah, hindi ko siya matawaran talaga eh. Alam mo, right now, Mhm. ah, nag-collaborate ako kay TL Nikki and TL Melona para doon nga sa multimillion peso cooperative. Nakapag-discovery meeting na kami, in progress yung aming mga inquiry pa doon. And then meron pa kaming project, meron pa kaming prospect leads Mhm. with TL Liza, TLLG, and TL Carlo. And kung wala itong TBSA group na to, sabi Mhm. ko, hindi ko kaya ito mag-isa. Especially itong zero migration na to. Mhm. Wala pa akong confidence na gano'n na ito isabakin ko mag-isa. Kaya very thankful ako kay TL Nikki and TL Milona. Si Sir Nikki, TL Nikki talagang wow, very grateful ako. Hindi ko sukat akalain na ganun siya kagaling. Wow, Magaling. ayan, shout out po sa lahat ng nakatulong at nakapag-impluwensya kay Sir Hermer, no? Sa lahat Yeah, ng po. nagiging TL, sa lahat po ng mga nagiging students din. Maraming salamat sa inyo. Yeah po. Kasi hindi magiging appreciative ang isang TL kung hindi siya na-appreciate ng kanyang mga estudyante. So I Correct. guess it's a give and take relationship at sobrang ganda ng relationship nyo. Imagine, pinanonood ka ngayon ng mga estudyante mo, Sir Hermer, oh. Oh, Nakaka-inspired ka daw. Inspiration ka, salamat. Sir Hermer. Ayan, di Thank you ba? sa lahat ng mga nanonood, ng mga nasa live session. Okay. Ayan. Sige. Moving forward, ano naman yung definition mo ng success, Sir Hermer? What is success for you? Ah, iba-iba kasi, no? Siguro, Yes. most individuals siguro would associate success with material things they acquired. Okay? Mm. Well, I do not agree with them. Every human being has a different perceptions, ano? Pero sabi ko nga, for me, I would define success based on experiences since childhood. Siguro, Mm. pagka na-maintain mo yung perpetual relationship with Jesus and God,
I'm Mhm. calling it my success. Kasi when you maintain that relationship, everything follows eh. Spiritual and material things. Ako, based on experience talaga, masasabi ko yan. Oo. Pero sabi ko nga, iba-iba ang perception ng tao. I am speaking on myself. Yeah. Ngayon, Wow. Wow. Actually, totoo 'yun, sobrang totoo nun. May individual tayo na definition ng success natin, pero kung ano man yung pinaniniwalaan natin, you have to hold on kung ano talaga 'yun 'no. Tapos made-define niya talaga kung ano yung step by step process niya. Amazing, amazing. Nakakatuwa na 'yun yung personality mo, Sir Hermer 'no. oh, And yep. Actually kasi, ah, ano naman ang tawag dito, hindi naman tayo magiging tawag dito, hypocrite na mhm. how can you be successful when you don't have material things? Okay, di ba? Oo, Hindi oo. naman, ang sinasabi ko lang, uh, I am successful kasi sabi ko nga, I maintain my relationship with Jesus and God, and spiritual, andyan sa akin, and may material things naman ako. Yan. Hindi Oo. lang ganun ka-extravagant, pero I do have my material things. So, hindi, although yung material things na yan, still, pinupurso ko pa rin para maging hindi naman extravagant, pero at least pag nag-reach tayo sa age na siguro 75, 70, we can sit down na, relax, di ba? Okay. Wow. Amazing, totoo. It might be some part of those, pero kasama na siya dun sa process na yon. Hindi Yeah. siya yung main goal, pero it's along the way, 'di ba? So, ba't hindi? Yes. Oo nga naman, ba't hindi? Kasi, yung material things, hindi yun yung nagde-define ng success mo. Pero, andyan na rin lang naman. Eh, kunin na natin. Correct. Correct. Still, capable pa naman tayo, eh, no? Mm. By the grace of God, no, nakakatuwa. At this Correct. age and time, yung identity mo, Sir Hermer, nakakatuwa. Nakakatuwa. Ang apaka-amazing niyo po. Congratulations dahil inaccept niyo po ito. And kung Thank may you. Thank you. message po kayo sa mga aspiring online bookkeepers, sa mga nagbabalak pa lang po, ano po yung message niyo para sa kanila? Okay. Okay. Siguro, number one ito. Ito, narinig ko to during our BBT. Last BBT natin, uh, narinig ko to kay T. Eliza. Mm. Alam mo ang sabi ni T. Eliza, invest in prayers. Okay? And at the same time, literally, invest in passive income. Mm. Okay? This is for us to be ready for every situation. Okay? Um, siguro, I would like to take this opportunity na rin to express my gratitude to all our students. Si Miss J.D. Catanes and her classmates who requested to share my TBSA journey. Okay, to our TLs and TBSA members, um, siguro ang message ko is our community is bonded by family culture. Okay? Lahat ng TLs, TBSA members, ang gratitude ko is I cannot express because of their generosity in sharing their unselfish technical knowledge. To Coach Alpi and Coach Shari, well, thank you for having me inside TBSA. Even though I have no budget yet, during Bats 10, they allowed me to be part of it. My sincere appreciation. Okay. That's it. So, siguro, sa mga aspiring, sabi ko, sa mga aspiring students, take the opportunity as early as now. Dahil after 5 years from now, I cannot imagine kung nasaan na kayo. Okay. Maaring malagpasan niyo pa ako. Okay. Marami pa tayo. Nandun na tayo. Baka magkita-kita tayo doon after 5 years. Medyo lahat tayo very successful. Okay. Grabe, nakakatuwa. Amen, amen. Yeah. Kasi yung culture natin, no, sabi mo nga, bonded by family culture.
Yeah, Kasi yung hilhan natin, hilhan pataas. correct. And sobrang totoo nung nabanggit mo, Sir Hermer, na hindi kasi nagtitipid ng itinuturo yung mga coach natin. Uh, Napansin ko yun nung VBT kasi nakita ko sila personal, no? Talagang yung mga coach natin, napaka-genuine nilang mag-share. Hindi lang siya purely colorful rainbows na walang struggles. May struggles sila, pero share at share pa rin nila yun. Ayan, correct. maraming salamat ulit kay Coach Shari at kay Coach Alfie. Nagkaroon ako ng time na kinorner ko sila doon tig isang oras. And yes, no? I'm taking this chance to redefine yung PWD na na-mention nyo po, Sir Hermer, no? So, Yes, sir. you are one of those person with determination. Actually, oo, sabi ko nga, ah, yung aking challenges during my hospitalization for 5 years, parang yun ang naging strength ko. Ginamit ko siyang basis to continue whatever obstacles na kakaharapin ko sa buhay. And sabi nga natin na naging reality tayo. Hanggang ngayon, meron pa rin naman tayong nahaharap ng mga obstacles. Pero ano na yan, kumbaga, para bang sanay na tayo dyan, oo, Mhm. kayang-kaya na natin i-handle yan. There are times na talagang ano tayo, low bat tayo, uh, at lowest point tayo, pero sabi ko nga, kaya yung aming church worship Mhm. uh, Wednesday and Sunday, hindi ko yan pinababayaan. Kasi that is the only thing na nakapagbigay sa akin ng strength. Yan. Amen. Amen. Yeah. Ano pa pala, no? To add pa pala, no, Sir JB, Mhm. doon sa TBSA community natin, sila, TL Liza, TLLG, uh, nagpaplano pa siyang puntahan ako dito sa bahay ko. Wow. Kasi meron nga kaming ano eh, meron pa kaming collaboration na Mhm. isang project din. And then, yung willingness nila na tulungan ako is, well, I cannot express my sincere appreciation talaga. Oo. Kaya, uh, pagkadating sa estudyante, ini-impart ko rin sa kanila kung ano rin naman yung nare-receive ko na generosity from our fellow TBSA. Yeah. Ayan, mukhang narinig na po ni Sis LG yung nabanggit mo. Malayo pala ang Montalban, sabi niya. Oh, yeah. Nagulat. Ayun, no? So, ayun, napasarap yung kwentuhan natin, Sir Hermer, no? So, Uh, sige, close natin siguro sa isang verse, no? I will uh, give thanks to you, Lord, with all my heart. I will tell all of your wonderful deeds. Psalm 9 verse 1, sabi nga. Kasi grabe, no? Isa ka po sa ebidensya na grabe talaga gumalaw si Lord. Kasi bibigyan ka niya ng problem, bibigyan ka niya ng trials, pero babawiin niya rin yun. At when it rains, it pours talaga. Sunod, 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 sunod. oh, Grabe, ang dami mo pa agree, pong I agree. I makukuha agree with that. pa. Correct. Mhm. Ayan, so maraming salamat, no, Sir Hermer. And ayun po, ulitin ko lang yung dun sa enrollment for RUOL, no, Rise Up Online Learning Masterclass. Ongoing pa siya, yung enrollment po doon until September 30. Pero yung early bird promo, habulin na natin, sayang, until tomorrow Yeah. po. Ayan. So, Okay. let's call it an Thank you, Sir afternoon. JB. Thank you for having me here sa Friday Praise Story, no? Maraming Finally, salamat. salamat. All right. Thank you. God Thank you very much. bless. Okay, Goodbye. Thank you bye-bye. po. Thank you po sa lahat na nanonood online. Bye-bye. Thank you.